Congratulations, Bea and Vincent. Very happy. After all the issue, the chika about dun sa hindi daw sila magkasundo about their prenup, ang masasabi na lang ng taong bayan, sana all pinaglalaban. Hey! ang arte. Wala naman tayong anything. Wala naman tayong masyadong ganap. Pero, before anything else, masaya ako personally kahit hindi naman kami close para kay Bea Alonzo, who is finally married to her fiancé na si Vincent ko. Yan, tama ba? Tama ba ako ng pangalan? Baka mali pala yung nasabi kong pangalan. Ayun, tama. Congratulations sa inyo. Finally. Yun lang ang masasabi natin. Finally, after all the chismis na hindi daw sila magkasundo sa kanilang prenup agreement, ganyan. Meron daw mga points dun sa prenup agreement nila na medyo dehado daw, si Bea, blah, 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 blah. Hanggang sa dapat daw sa Spain sila ikakasal, pero ang nangyari, na-delay. Or hindi daw natuloy. Tapos sabi ng mga tao, nag-break na daw sila because walang kasalang nangyari, ganyan, blah, 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 blah. Ang daming chika. And now, finally, she is married. And hindi ako sure kung kung sino man ang presiding officer ng kanilang civil wedding. But I'm sure Nancy Binay was there kasi she posted a photo na parang nasa likod niya si Bea. Nag-selfie sila and that confirms it. So, again, congratulations Bea and Vincent. Very happy. Ang masasabi na lang ng taong bayan, sana all pinaglalaban. Kasi parang yun yung sinasabi nila na mukhang after all the issue, the chika about dun sa hindi daw sila magkasundo about their prenup, blah, 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 ganyan. May chika pa, may chismis na hindi daw gusto si Bea ng side ni Vincent whatsoever. Hindi naman natin alam yon, wala namang nagpatunay nun. It's all just chismis and at least ang totoo at ang confirm ngayon ay kasal na sila. Regardless kung ano man yung chika, kung ano man ang meron, natuloy din. Ika nga sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Well, at this time, hindi sa simbahan, dahil civil ang kanilang wedding, pero nakasal din sila in other words. So, congratulations, no? Sana this time daw maging favorite ka na, Bobby, ng bago mong mommy. Ng kanyang mother-in-law, 'di ba? Kasi sa Four Sisters in a Wedding, hindi siya favorite. So, sana this time, dahil meron kang bagong mommy, ang iyong mother-in-law, sana maging favorite ka niya and everything turns out really good sa kanilang relationship. Congratulations, Bea Alonzo. Finally, after all I guess, failed relationship, eto na. Kaya sabi ko sa inyo, dapat hindi talaga tayo nagsisettle, hindi tayo napapagod. Hindi tayo napapagod lumandi, ganyan. Hindi tayo napapagod humanap. Because every no makes you one step closer to the next yes. Wah! Sabi. Diba? Every failed relationship makes you one step closer dun sa tamang relasyon na dapat mapupunta sa'yo. Ganon talaga. Minsan sa buhay, mapupunta ka sa maling tao. Pero importante, makakakawala ka dun and then you make space for the right person to come. Ganun lang yon. Congratulations, girl. We're so happy for you. Finally. Ganda-ganda niya. May nag-leak na photo na parang na parang kasama niya si husband niya, si Vincent, tapos si Bea. Tapos ang simple lang ng ang simple lang ng ayos niya, parang nakatali lang yung buhok niya. She's wearing white, tapos meron siyang bouquet, and then that's it. Happy for you, girl. Nakakatuwa lang. I think kung hindi ako nagkakamali, it was nung kahapon. Kahapon ba? Or kahapon ng kahapon. Hindi ako sure. Pero kahapon ko nakita yung post ng yung post ni Nancy Binay na si Bea is already married. And so, hindi ako sure. 13 kinasal, 14 nag-upload. O, yun. And parang sinasabi nila, parang gabi. Gabi yung kasal nila, ganyan. I guess yun talaga yung yun yung style. Pag gusto mong walang tututol, no, sa magiging kasalan ninyo, gawin yung weekday, gawin ninyong gabi,
At konti lang ang imbitahin. Intimate kung intimate ito. So, ayun. Para sabi nila gabi daw yung kasal para talagang wala hindi wala makatutol ganon. So ayun, congratulations babe, we're so happy for you. Masaya kami. And you know, iba talaga kapag ka ikaw ang pinipili. Sana all pinipili. Pero nakakatuwa lang kasi 'di ba kung kahapon nag-upload this morning habang nagsiscroll ako ng Facebook, kasama to sa mga una kong nakita sa aking feed. This is a statement from Attorney Lorna Kapunan, who is also one of the attorneys na makikita natin na active ngayon and involved sa impeachment trial. Ang sabi niya, putting on my lawyer's hat, I advise all of you girls here, don't get married. It's funny how Attorney Kapunan is one of Bea Alonzo's legal counsel before. Pero nilinaw naman niya na wala siyang alam sa kung ano yung laman ng prenup. Hindi na siya related ngayon kay Bea, but she was once one of the legal counsel of Bea Alonzo. So nakakatawa lang. Ang sabi niya, don't get married. Hey! Well, I guess don't get married dun sa taong hindi ka naman sigurado. Yan. Don't get married if you are not 100% sure about it. Because kung hindi ka sure, then hindi ka talaga sure. Hindi magiging maganda ang turnout of events. So, pag sigurado ka na, then go for it. Pero if there's like konting alanganin, konting pagkabagabag, think about it again. Ganon. Kasi hindi naman siya biro. Hindi naman siya basta-basta lang. No? Tinatawanan natin yung mga matatanda na ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na pag sinubo mo at napasok ka, pwede mo lang ding iluwa. Totoo naman talaga siya. I mean, pag inasal na kayo, yun na yun. Okay? Yun na yun. Unless you have the money for all the paperworks, kung gusto mong bawiin, mahal ang annulment eh. Mahal ang annulment. Wala naman divorce dito sa Pilipinas. So, pag kinasal ka, yan na yan. Yan na talaga yon. Minsan kapag ka, hindi ka pa, wala ka pa dun sa mismong situation, hindi mo maiintindihan yung gravity, yung pagkagrabe. yung gravity nung sinasabi nila na for a lifetime yan. For a lifetime mo siyang makakasama. Every single day, paggigising ka ng umaga, pagmumukha niya, yung una mong makikita. And it's the same thing pag gabi. Siya ang huli mong makikita sa araw because kasama kayo sa bahay, kasama kayo matutulog. And in the morning, siya din yung una mong makikita. So, alam mo yun, and it's gonna be like that for the rest of your life. Hanggang mamatay kayo. Because that's how, diba? That's how the vows are naman. Yun ang sinasabi, till death do us part. So, you really have to think about it. Hindi naman siguro sinasabi ni Attorney Kapunan na talagang wag ka na mag-asawa, no? Maging mag-isa ka na lang sa buhay. But, I guess what she's trying to point out ay kapag ka hindi ka sigurado, then wag mong pasukin yun. Because it's a very serious thing. Like, girl, magkasama kayo for the rest of your life. Kung hindi mo siya kayang pagtiisan, kung hindi mo yan kayang pagpasensyahan, isipin mo mabuti. Yan. Yung pagmumukha ninyo ang makikita nyo for the rest of your life after nyo ikasal. So, think about it. Think about it very well. Pag-isipan ng mabuti. And of course, bago kayo gumastos ng sobra-sobra sa kasal ninyo, 'di ba? Hindi rin biro magpakasal eh. Syempre lalo na kung gusto mo nung talagang yung kasal na sa simbahan with your family and friends there. Paghahandaan mo 'yun, hindi rin biro yung gasto. So, think about it. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to yes!